Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan. Aquarius, this reading is for you, March 2025. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading, ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang general reading at ang personal reading, kaya sana is maintindihan nyo. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaaring ito is vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Irespeto natin kung kaninong energy ito. Pag hindi naman nag-resonate at hindi nangyari sa inyo, ibig sabihin hindi mo energy na kukuha natin. We have the Bull. Baka connected ka kay Taurus. No? Do not back down from an opposition. Show your strength and fortitude. Yun, wag mo daw ipapakita na mahina ka, no, sa ibang tao. O kaya hindi yung sitwasyon na ipinapakita mo talaga na you are strong, no? Pero inside medyo may konting weak, no? And then or you need, kailangan magpakita ng strength. And finger, warning, may mga problema, no? Maaring ngayon or sa darating na future. At maingat din kayo sa finger nyo. Baka maipit kayo sa pintuan, mahiwa, masugatan, wala naman sanang maputol, di ba? I hope naman. Yan, something happy, ikaw or malapit sa puso mo. Di ba? Baka na makatuturo, manuno ka. May nuno ba sa Pilipinas lang yun, no? And you are on the road to success. Mahirap man siyang abutin, pero makakarating ka sa success mo, kumaga. Going toward ka dun. Maaaring ikaw dealing or relationship with a younger man, or ikaw ito, maaaring anak mo, pamangkin mo, kapatid mo, kung sino man siya. O maaaring siya is Taurus, o kaya siya yung tao na kung ano man yan. Ko lang. Meron tayo, you will be playing a different role. O ibig sabihin, may something happen, changes sa buhay mo. May magbabago. Hindi ko alam kung saan aspeto ng buhay mo, pero may pagbabagong mangyayari sa'yo. Or may mga gagampanan ka na different role into your life. Diba? Kung ano man yan. And meron third key, someone is behaving stupidly. Nako po, sino kaya ito? Baka kung sino man ito, ikaw, anak mo, kapatid mo, kasama mo sa trabaho, kapartner mo, sino man siya. Tingnan natin, Aquarius. First week, 4 weeks kasi ang meron. Tingnan natin na yung first week. Mga possibility. Ang ate na maganap sa iyo. Parang may lungkot ako nakikita sa iyo. Naku, pareho nga siya. May mga disappointment, magkakaroon ka ng isolation sa sarili mo. Uy. Okay, in the first week, sa iba sa inyo, nakita ko dito, may mga gusto kang ma-develop o i-develop, no? May mga, hindi ko alam kung maaaring iba sa inyo is may mga problema kayo when it comes to health, ganyan, o kaya problema sa bahay, sa pera, o sa karelasyon, o sa mga nakakasalamuha, ganyan, no? May mga gusto kayo ma-develop, o may mga sitwasyon na bibigyan mo ng effort, or magkakaroon ka ng progressing doon sa sitwasyon na yun, no? Sa nakikita ko dito. Iba sa inyo, siguro you're in a real estate, o kaya may mga gusto kang gawing project, o may mga gagawin kang sitwasyon, o kaya different role, diba? Pero medyo nakikita ko dito is may mga pag-aalala ako nakikita. Ganyan. Parang nandun yung sitwasyon na hindi mo alam kung magiging okay ang kalalabasan nun. Yan nakita ko dito. And also, meron din ako nakikita dito na matagal na siya, maaring matagal na siyang nasa tabi mo or kakilala mo na siya, maaring karelasyon mo siya or may matagal ka ng problema. Ibig sabihin, meron ka mga past situation na
na dun ka pa rin nakafocus na hanggang ngayon siguro is hindi mo pa ma-resolbahan kasi gusto mo na magkaroon ng resolva doon or you want to resolve it, no? Nagkakaroon din dito, may tao rin ako dito na hindi ko alam kung dati kanyang ginamit, may panggagamit, may taong ginamit ka lang because of something. O may taong gagamitin ka. May taong hindi siya pwede pagkatiwalaan. May tao dito. Doon sa breakup, ako nakikita, maaaring nag-break na kayo, nagkaroon ng breakup in the past, or hindi kayo nagkasundo, o hindi talaga kayo compatible itong taon na to. Kumbaga, nagkaroon ng inequality situation na maaaring hanggang ngayon is naaalala mo pa yung sitwasyon. No, na may mga sitwasyon na maaaring slowly, nagiging slow yung development mo para sa pagbabago sa nakita ko dito. Because sa cost ng sitwasyon na yun. Yan. Sa iba sa inyo siguro may mga alalahanin kayo, maaring magigising-gising kayo sa gabi, ganyan, sa nakita ko dito, konti lang yung tulog nyo, ganyan. Baka gising, tulog. Sa iba sa inyo naman, yun nga, magkakaroon ng mga hindi same, paano ba ito? Inequality. Ganyan. Pakikitungo? Tama ba ako? Ganyan. Yun. And then also, may mga, may mga hindi pagkakasundo-sundo o hindi magkakasundo. Ganun. O kaya yung kayo, meron kayong mga problema with comes sa real estate, sa bahay, mga investment, pera, wealth, ganyan. Diba, maaring yun pinaprocess nyo yun, maaring yun yung mga nakaraan na situation na hanggang ngayon hindi pa ma-resolbahan, mga ganun. Kaya nakita ko sa iyo yung loneliness mo. Na dito yung mga sitwasyon na gusto mong mahustisyahan yung bagay na yun, o gusto mo nang magkaroon ng magandang resulta, o kaya dumadaan kayo in a justice or a law situation. Yung iba dito may nakikita akong disease or may mga sensitive na person na kailangang alagaan ng katawan dahil maaring may sakit o kaya is magkakasakit. Kung kayo is kukuha ng real estate, maingat kayo kasi may something. Sa ngayon is hindi pa siya good to invest sa nakikita ko ha. Kasi maaring mapasok kayo sa hindi maganda. Pero nasa sa inyo pa rin yun. Baka hindi nyo naman to energy, general reading tayo. Second week, kay Aquarius. Devil. Parang nagkatotoo Mag-ingat ka lang. Parang tuloy nagkatotoo tuloy sinabi ko. Pero maging aware ka pa rin. Siyempre, di ba? Hindi, ano ba to? Hindi naman masamang maging aware. Mas maganda nga yun kasi para hindi maging negative yung outcome, di ba? Tingnan natin. Anak, hindi pwede yan. Dami, yo. Anak ko, kuletis no? Okay, by the second week, nakita ko is busy ka ata. No, busy ka. Parang you are focusing sa sarili mo this time. Andito yung may mga pag-organize, na mga pagpaplano. Mayroon akong nakikitang developing something. Ganyan. And then also, may tao dito na kailangan ng pahinga, mag-recharge, magbigay ng time sa sarili, ganyan, kailangan ng mental peace, o kailangan ng rest, no? Kumbaga, there's a quitting time. Ako nakikita dito. And then also, may tao dito na parang, hindi ko alam, siguro nga kung may sakit kayo, magre-restore kayo ng iyong power, o kaya magre-restore kayo ng sarili nyo, o to heal, ganyan, sa nakita ko sa iba sa inyo. Parang nandito ka sa sitwasyon na pagpaplano. Anything na na gagawin, may mga planong i-organize mo. May mga management ako nakikita sa iyo na you want to be stable dun sa bagay na. Halimbawa, may sakit ka. Diba? Magre-rest ka. Yan. Kumbaga, alagaan mo yung sarili mo. Ganyan. Kailangan magkaroon ng improvement. Ganyan. Magpapalakas ka. Ganyan. So, nakita ko dito. Kung saan man yan. Sa iba naman sa inyo is mas more kayo magiging practical this time. Yan, mas focus na kayo
magiging very organized kayo when it comes to your money, ganyan, practical na kayo. Ibig sabihin is, hindi na kayo magiging katulad ng dati na basta-basta lang na maglalabas ang pera, ganyan. So, nakita ko dito. Sa iba ganun. Magkakaroon ka ng organized situation. Mga pagpaplano. Yan, may mga i-end na kayo o may mga i-abandonahin kayong situation sa buhay mo, kung ano mga aspeto na yan. Sa nakita ko dito. No? Kung ikaw ay si mga bad habit, maaaring aalisin mo na yun. O kaya, may mga bad situation ka, aalisin mo na yun. May mga toxic na person, aalisin mo na yun. Ay, i-release mo yung sarili mo doon. Yan. Ganun. Yung pag may mga sitwasyon na hindi ka na magpapakontrol, may mga sitwasyon na as in, hindi ka na magpapatukso. Ganyan. Yan nakita ko dito. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. Hindi ka na kumbaga you have your own plan or my own management and you have own time na magpo-focus ka sa sarili mo, sa pagbabago mo. Ganyan. Yun. Tingnan natin ang iyong third week, Aquarius. Third week, kailangan dalawa. Ate. Okay. Pwede na. Pwede na. Parang magkakaroon ka na dito, communication. Uy, mukhang ka dito may mga arrangement o may mga pagkikita-kita. Ibig sabihin is meron ako nakikita dito na something a deep wound. Ako nakikita, parang there's a battle. Ako na nakikita na susuungin mo by the third week, and then also, iba sa inyo is meron din magkakaroon ng mga collaboration, ganyan. May mga makikipagkita sa'yo, o may imimit ka, o imimit ka nila, ganyan. No? May mga maaring kaibigan, ganyan. O kaya may mga celebration happen, may mga pupuntahan ka na gathering sa iba, o kaya may mag-chill-chill kayo, o kaya makikita-kita kayo ng mga mahal mo sa buhay. Sinabi ko na lahat. Sa nakikita ko dito, magiging, yung iba dito, hindi ko alam why, pero ang nakita ko sa'yo is, magiging prepare ka sa pangyayari sa'yo by the third week. Merong isang bagay sa'yo na alam mo na mangyayari yun. Kumbaga, prepare ka na kasi alam mo na yung magaganap dun eh. Ibig sabihin, first week pa lang ng March, alam mo na yun. Kaya nakita ko sa'yo, prepare ka dun sa magaganap na to. Sa nakikita ko dito. Kumbaga may plano na kasi dito pala may plano na, di ba? Tapos dito din, ganun din. O, kaya nakikita ko dito, alam mo na magaganap yun. Kaya prepare ka dun sa bagay na mangyayari na to. Ang nakikita ko dito is medyo magkakaroon ka ng limitation, no? Kasi nakikita ko there's a deep one. May mga limitation ako nakikita, tapos may mga bagay na kasi there's a weakness, may weak energy ako na nakikita dito na kailangang alagaan. Maaring ikaw, may sakit ka, diba? Or someone in your life is may sakit na kailangang alagaan. And then nakikita ko dito na maaring may mga magkikita-kita, magkakaibigan man sila o mga malalapit sa'yo na baka puntahan ka o magkita-kita kayo, ganyan. Yun ang nakikita ko. May weak energy ako nakikita. May mga union, may mga communication, may mga commitment, friendship, manyan, kapatid, anak, family, karelasyon. Yun ang nakikita ko. Yan. Yung iba sa inyo, maaring mapipressure kayo sa mga magaganap o mangyayari sa'yo by the third week. May mga mapipressure ka. Kung hindi ka nakapag-prepare, mapipressure ka talaga. Yan. May mga sitwasyon din sa iba sa inyo na magpupursige ka at magtsatsaga ka. By the third week ka. Iba dito mahina eh. Hindi ko na alam kung ikaw or someone may nagkakaroon ng chronic fatigue. Sana hindi ikaw. Or malapit sa puso. May chronic fatigue. May sakit siya. May sakit talaga ako nakikita.
Tingnan natin ang iyong 4th week, Aquarius. Ay, ano yun? Ano yun? Muntik pang ano. The Ace of Swords. Ay, ito pala. Ano ba yan? 4th week, Aquarius. Parang may taong hihingi sa'yo ng sorry or someone's want to confess. Ako nakikita or mag-a-apology sa'yo. May taong nagigilty. Hindi ko alam kung ikaw or someone in your life. Maaring may communication na magaganap sa nakita ko sa'yo dito. Sinasabi dito na you need to be aware then sa nakikita ko sa'yo, sa mga salita. Well, aware ka naman. Ano ka naman eh. Yan, sa iyong salita. And maging aware ka raw sa mga decision making mo sa nakita ko dito. Nakikita ko dito, by the 4th week is magbabago yung iyong takbo ng buhay mo. May pagbabago. Dito pa lang nagkakaroon eh. May pagbabago sa takbo ng buhay mo by the 4th week. Ang nakita ko dito. And also, nakikita ko dito is parang you are patiently waiting for something sa buhay mo. Yun na nakikita ko sa'yo. Siguro transformation? Parang there's something, may nakikita na akong transformation sa'yo? No? Yan. Iba dito, magaling kayo mag-vision ng problema. Kumbaga, may mga problema na mabivision mo na, may mga awkward situation na magaganap o mangyayari, ganyan. Tapos, may mga unknown situation na maaring dumating o mangyari na hindi mo aasahan. Ganyan. Nakita ko dito. Also, this is more on, isa iba sa inyo is communication. Ako na nakikita. May communication ako nakikita sa iyo. And you need to be aware in that communication. If ever, kailangan magkaroon ka ng self-evaluation din. And also, sa lahat na magiging idea mo o mga ifo-force mo na isang bagay o sitwasyon sa buhay mo, i-evaluate mo muna siya. And you need to be aware for that, no? Sa nakikita ko dito. Iba sa inyo, maaring malilito kayo kung ano yung mga gusto nyong gawin na journey o ifo-force nyo na bagay, ganyan. And then, iba dito, makakaramdam daw kayo. May mga delay eh. May mga delay ako nakikita sa iba. Siguro, may gusto ka i-force pero ipag-delay mo muna yon kasi may dapat ka pa nang unahin. Diba? O kaya naman, yung iba sa inyo, makakaramdam kayo ng takot, kaba, pag-aalala, anxiety, stress. O may mga indecision situation ako na nakikita sa iyo na magaganap dito. Siguro pag-iisipan mo muna siya. Ganyan. Kumbaga hindi mo siya mamadaliin na gawin yung i-pursue yung sitwasyon na yun kasi kailangan mo munang i-progress, i-analyze, o kailangan mo muna ng magkaroon ng strategizing doon, o kailangan mo talaga munang maghintay, no? Kailangan mo nang maghintay to transform o magkaroon ng pagbabago, ganyan. Sa nakita ko dito. Kung ano man sitwasyon yan, Arigato namaste, God bless.